Can you name 5 active departments of the Philippines? I'll give you 5 seconds. If you said any of these, then congrats! Department of Education. Ito ang namamahala sa mga paaralan mula kinder hanggang senior high school, public man or private. Kasi pagdating sa college, SHED na yon. At pagdating naman sa technical vocation, TESDA na yon. Department of Health. Kapag kalusugan ang usapan, sila ang takbuhan. Mula ospital hanggang sa pagbigay ng tulong sa panahon ng outbreak. Department of Social Welfare and Development. Ito ang ahensyang nagbibigay tulong sa mga LGUs and other organizations para mapatupad ang mga programang laban sa kahirapan. Department of Human Settlements and Urban Development. Sinisiguro nila na may ligtas, maayos at desenteng bahay ang bawat pamilya. Department of Migrant Workers. Ito ang sandigan ng ating mga OFWs. Kapag may problema sa employer or trabaho abroad, sila ang unang tatakbuhan. Department of Agriculture. Layunin nila paunlarin ang agrikultura ng ating bansa. Tinutulungan nila ang mga mangingisda at magsasaka mapaganda ang kanilang ani, mapataas ang kanilang kita at mapagaan ang kanilang buhay. Department of Agrarian Reform. They are in charge of implementing agrarian reform programs para masigurado na natin na magkaroon ng sariling lupa ang ating magsasaka at para mapabuti ang kanilang mga kabuhayan. Department of Trade and Industry. Tinutulungan ng DTI ang maliliit na negosyo at binabantayan ang presyo ng bilihin. Kung ang negosyo ay isang sole proprietorship or isa lang ang may-ari, sa DTI sila dumidiretso. Pag naman partnership or corporation, sa SEC sila dumidiretso. Department of Public Works and Highways. Ang mga kalsada, tulay at gusaling nakikita mo, karamihan dyan trabaho ng DPWH. Department of Environment and Natural Resources. Tagapangalaga ng kalikasan, gubat, ilog at bundok. Kaya bago mag-construction, kailangan muna ng DNR permit bago mag-grant ng LGU ang permit nyo. Department of Labor and Employment. Tagapagtanggol ng mga empleyado mula sa kanilang sweldo hanggang sa kanilang kontrata hanggang sa problema nila sa trabaho. Ngayon, sino nga ba ang namumuno sa mga departments na ito? Sila ang tinatawag natin Department Secretaries. Sila ang kanang kamay ng presidente. At ito pa ang ibang active departments sa Pilipinas. Bakit nga ba mahalagang alam natin ang bawat department ng Pilipinas? Kasi ang bawat isa may direct effect sa buhay natin. Kung alam mo kung sino ang dapat lapitan, mas empowered ka bilang mamamayan. This is Attorney Migs Nograles, here to make the law simple for you. Ang Ping Kanunay.